Magandang araw Pilipinas, magandang araw San Sinukob. Ako nga pala si Ginoong Mike James Palay, ang inyong guro sa Pilipino. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang sanaysay ni dating Commissioner Virgilio S. Almario hinggil sa pagsasalin na pinamagatang muling tula bilang hamon sa pagsasalin ng tula. Upang magabayan tayo sa pagtalakay ng kabuuang akda, narito ang mga layunin na dapat natin isaalang-alang. Unang-una, komprehensibong mailahad ang nilalaman ng kabuuang akdang muling tula bilang hamon sa pagsasalin ng mga tula. Pangalawa, matukoy ang simulain ng pagsasalin salig sa pamahiin nito. Pangatlo, ganap na makilala ang muling tula bilang avenue sa paglilipat ng mga pangunahing katangian ng tula. At pang-apat, matukoy ang pangunahing tungkulin ng muling tula. Una tayong dumako sa pamahiin sa pagsasalin. Ayon sa sanaysay ni Almario, may isang matandang pamahiin hinggil sa pagsasalin at lumaganap ito o pinalaganap ng sawikaing Italyano na Traduttore, aniya isinali niya itong tagasalin sa Larin noong 1989. May tila pandaigdigang paniniwala na hindi maaaring tapatan ng salin ang orihinal. Kaya naman ang bawat salin ay isang pagtataksil ayon sa mga Italyano na tinapatan ni Almario ng paglalaro sa salin bilang laging salarin o dahil hindi maaaring maging lubos na wasto at tagasalin bilang salarin o kriminal dahil may nagagawa laging paglabag na isinasalin o sa isinasalin. Nakasalig ang pamahiing ito sa simulain ng pagsasalin bilang isang uri ng katapatan. May hiwatigan din na nakabatay ang mga apostoles ng katapatan sa larangan ng bokabularyo at idioma, na totoong isang imposibleng mithiin dahil na rin sa pangyayaring ang bawat wika ay nagmula sa isang kapaligiran, kasaysayan at kulturang iba sa kahit aling wika sa daigdig, kaya't mahirap na maaaring may dalawang wika na tila kambal at duplikado sa isa't isa. Binigyang diin ni Almario na hindi naman katapatan lamang ang simulain ng pagsasalin. Maaari namang ipahayag ang katapatan sa mga 168 introduction sa pagsasalin sa paraang hindi nangangahulugan ng salita sa salitang pagtatapatan ng wikang orihinal at wikang pinagsasalinan. Kung ang paglilipat ng kahulugan ang halimbawa'y pangunahing layunin ng pagsasalin, may mga taktika ng pagpapaliwanag sa mahaba o maikling pangungusap upang mailahad ng wasto o ng walang bawas ang isang dalumat o damdamin mula sa isang akda. Ani Almario, magkagayunpaman lalo't akdang pampanitikan ang nasasangkot, maraming dapat sikaping isalin ang tagasalin bukod sa kahulugan. Ang totoo, ang wastong pagsasaalang sa iba pang mga sangkap at katangiang pampanitikan bukod sa kahulugan ang malimit maging pamantayan sa tagumpay ng salin. Malimit kasing makumunoy sa tinatawag na literal na salin ang labis na pagpapahalaga sa kahulugan ng orihinal at kaya nalilimot hubogin ang salin bilang isang tula, katha o dula. Minsan nga'y waring naimungkahi ni Matthew Arnold na higit na mahalagang mailipat ng tagasalin ang katangian ng isang makata o mangangata sa pamamagitan ng salin sa halip na ilipat lamang sa kanyang wika ang wika ng isinasalin. Ngayon, dumako naman tayo sa muling tula, avenue sa paglilipat ng mga pangunahing katangian ng tula. Ayon kay Almario, sa pagsasali ng tula, ang paglilipat ng mga pangunahing katangian ng tula ay tinatawag na muling tula. Nagsisimula ito sa masusing pag-aaral sa masalimuot na katangian ng isasaling tula. Sa panloob na mekanika nito bilang talinghaga, tayutay, sayusay at anyong tradisyonal o makabago, gayon din sa katangian nito bilang halimbawa ng paraan ng pahayag ng sumulat na makata at sa kabuluhan nito sa kasaysayan at lipunang kinalathalaan. Mula rito, naipaplano ng tagasali ng isasagawang muling pagsasatula ng tula upang maging muling tula. Ang ibig niyang sabihin, tinatapatan ng tagasalin ng kaukulang mga katangiang maaari niyang madukal sa kanyang sariling wika, ang mga katangiang napag-aralan niya
sa isinasaling tula upang magdulot sa madla ng kanyang wika ang aliw at alindogong tula sa mulaan nitong wika at kasaysayan. Ang saling bilang muling tula ay maaaring basahin at pahalagahan bilang tula o isang bagong tula na may kakayahang ipakilala ang kakayahan at birtud ng orihinal na tula at ng sumulat nito sa mambabasang hindi maalam sa orihinal na wika. Isang angkop na halimbawa ng muling tula ay ang rubayat ni Edward Fitzgerald. Sinasabing natuklasan ang librong ito ni Swinburne at Rossetti sa isang tindahan ng aklat. Nakasasapat ang muling tula ni Fitzgerald para sa orihinal na tula ni Omar Khayyam. Bukod na sa waring na ipahahayag ng mga saknong ni Fitzgerald ang nais sabihin ni Omar Khayyam, nasisiyahan ang mga mambabasa sa aliw at alindog ng saling bilang tula na inaasahan nilang kapantay ng orihinal na aliw at alindog ng tula ni Omar Khayyam. Isa pang halimbawa ng muling tula ay ang akda ni Juan Ramon Jimenez na pinamagatang Primavera Amarilla na isinalin ni Almario sa Filipinong Dilaw na Tagsibol upang masipat ang damdaming, ideya at kaibahan sa wikang dalawang tula. Ang kawing ng orihinal na bersyon ng nasabing akda kasunod ng saling bersyon nito ay aking ikokomento sa comment box. Mahihinuhan natin na isang tula ng pandama ang tula ni Juan Ramon Jimenez. Sa kabilang dako, madarama sa dalawang tula na maaaring higit na nais itanghal ni Jimenez ang luwalhati ng pag-ahon mula sa taglamig sa unang araw ng tagsibol. Kaya may mga palatandaan ng Kristiyanong sagisag ng resurreksyon at redensyon na nakatudling sa bawat saknom. Sa kabilang dako, tumataas ang kalidad ng tula mula sa payak na paglalarawan o impresyon tungo sa isang pahayag na mapanagisag kapag isinasaalang-alang ang naturang mga sangkap. Tumitingkad pa ito kapag inilahad sa paraang tumbasan gaya ng libingan ng mga paslit at halamanan ng pag-ibig sa unang sakto o kaya ng matinding tunggalian ng kamatayan at ng buhay, ng wakas at ng pag-asa sa imahe ng mga kalansay ng mga patay at ng kamay ng Diyos sa huling sakno. Sa pagkakataong ito, humayo naman tayo sa salinsuri ang pangunahing tungkulin ng muling tula. Sa pagsasalin ni Almario sa akda ni Jimenez, sinikap niyang itapat ang dilaw sa Amarilla o Amarillo. Maingat niya rin na ipuniwesto ang dilaw kung saan ito matatagpuan sa orihinal, gaya sa mga dilaw na paru-paro para sa Amarillas Mariposas, ngunit mga rosas na dilaw para sa Rosas Amarillas. Hindi gaanong mahirap ang gayong pagtatapat. Aniya, kahit ang pagsasalin sa Kristiyanong pananagisag ay hindi gaanong ikinababahala. Malaki ang tulong sa bagay na ito ang wikang Kristiyano na malaon nang naitatag sa ating wikang katutubo sa pamamagitan ng pasyon. Gayunman, hindi ganoon kahirap ang muling pagtula sa orihinal na Jimenez dahil mahigpit ang kahingian ng anyo nito. Bagaman may sinusunod na padron ang bilang ng mga taludtod sa bawat sakno, wala itong malinaw na tradisyonal na anyo. Ang musika, ang halimbawa ng aliterasyon sa hulong parideo, ay sinikap na tapatan ng naiiba ngunit nahahawig na tayutay sa kalansay, patay, binuksan, kamay at dilaw. Sa kabilang banda, higit na mahirap ang trabaho ng tagasalin kapag may kailangang muling isatulang tradisyonal na anyo ng orihinal. Upang maitanghal pa ang higit na mabigat na hamon sa paglikha ng muling tula, pindutin lamang ang kawing sa comment box. Sa comment box po ng tulang Stopping by the Woods on a Snowy Evening ni Robert Frost. Kalakip na rin ang muling tulang bersyon nito sa pagsasalin ni Almario sa Pilipinong Paghinto sa Kakahuyan, Isang Gabi ng Taglamig.
Talagang mapapansin natin ang tradisyonal na anyo ng Stopping by the Woods on a Snowy Evening ni Robert Frost. May takdang sukat ang unang taludtod na binubuo ng 4 na items at sinunod ng ang padron ito hanggang sa huling taludtod. Bawat sakmo naman ay may 4 na taludtod at may tugmang isahan na nasisingitan ng naiibang dulong tugma sa ikatlong taludtod. Ang naiibang dulong tunog sa ikatlong taludtod ang siyang nagiging pangunahing tugma sa sumusunod na saknong hanggang dumating sa ika-4 na saknong na naging purong tugmang isahan. Sa pagsasali naman ni Almario, sinikap niyang tapatan o lapatan ng katulad na tradisyon na anyo ang naturang akda. Una, kakikitaang ginamitan niya ang kanyang sali ng sukat na lalabing-animin upang makabuo ng ritmong may tig-4 na taludtod bawat saknong upang itapat sa set na 4 na items ni Frost. Pangalawa, ay sinunod niya rin ang padron ng orihinal na akda. Mahihinuha na ang pagtatapat na ito ng tradisyonal na anyo sa Ingles at sa Filipino ang pinakamahirap na yugto sa kanyang muling salin. Dagdag pa ni Almario, isa pang naging problema niya ay ang pagsasali ng ilang katawagang katutubos sa mga Amerikano at sa kanluran ngunit wala sa ating wika. Ginamit niya ang niebe o nieve para itapat sa snow. Samantala, iniwasan niya ang downy flakes at ipandaya ang bubog na umaambon. Kung magiging makulit, maaaring sabihin na hindi magkatulad ang farmhouse at ang kubo at lalo namang hindi kabayanan ang village. Kapansin-pansin ang pagkakapalitan o pagkakapalit-palit ng pwesto ng ikatlo at ika-4 na taludtod sa ikalawang saknong dahil sa dikta ng padron sa tugma. Ang pagsasalin ay napakakritikal na aspekto at hakbangin upang mapalawig ang panitikan ng mga tao. Ang isang angkop na halimbawa rito ay ang tinatawag nating muling tula na siyang aking tinalakay. Sa kabuuang talakayan, mahihinuhan natin na marami tayong mga salik na dapat isaalang-alang upang maging epektibo ang mga akdang isasalin natin. Hanggang dito na lamang ang aking presentasyon. Muli ako si Ginoong Mike James Palay at laging nag-iiwan ng mga katagang mag-aral ng mabuti upang buhay ay bubuti. Maraming salamat sa pakikinig.